Eto na po mga kaibigan. Kung yung mga gunita, nabanggit ko doon sa una kong mga video na hindi lang ang Vice President Sara Duterte ang dapat imbestigahan ng mga otoridad. Pati ho yung mga nag-interview ng mga vlogger, ipatatawag na rin ng NBI. Nako, naloko na. Diba, binanggit ko rin na dapat kumalaw ang lahat ng law enforcement agency matapos nga po na magbanta at magutos si Sara Duterte. At na-interview siya na galit na galit. So ngayon, kinumpirma po ni Director Jaime Bautista. Jaime Santiago. Director Santiago ng NBI na sa next hearing ba yan or pagtalakay ng isyong ito ng NBI ay kasama na at kanilang pinadala ng subpoena rin. Kung si Vice President pinadala ng subpoena, hindi dumating, abogado lang ang dumating, pati yung mga nag-interview ay tatanungin na rin. Sinubpoena rin ng NBI. Nako, naloko na. Ito yung paliwanag niya. On the 11th, bakit ganun kalayo? Para mabigyan siya ng pagkakataon. Ayan pinapaliwanag niya kung bakit December 11 pa. And also, we will, in the interim, susubpina na namin. Mamaya, isa-serve na ang subpina dun sa mga nag-attend dun sa video clip na identified na namin. Isusubpina namin sila, mag-shed light, tanungin namin kung nangyari yun, in their presence, nagtatanong sila, yun, surrounding those matters. Una po, napapadala pa po ng panibago ng subpoena ng NBI o hindi na kay BP Sara? Kay BP Sara, yun nga, ipapernis namin siya. Yung mga katanungan niya dito, reply yun, which already include the invitation for her to appear before us on the 11th of December. So, bagong subpoena po yun? Included na dun sa reply namin yun, yung invitation for her to appear before this office. So, yan. Okay? Ayan, tungkol doon sa mga media o vlogger. Ayan. Yung mga identified namin dun sa litrato, no? Yung mga nag-ask ng question, yung mga nakipag-participate, pero yung nandun lang, nasa Zoom meeting lang, nakangangalang na ganyan, hindi na namin isusubpina yun. Okay. Ilan po yung personalidad na in-check natin? Siguro mga 10, 12, like that. Ayun, susupena. So malinaw po yan, malinaw mga kaibigan, yung mga DDS vlogger. Ayan yun yung kasi yung identify doon. Mga DDS vlogger na identify na nag-participate doon po sa press conference ni Sara Duterte na galit at nag-utos para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Isusomon. Ipapatawag din ng NBI. Under investigation din kayo ngayon. Ayaw ko ng pangalanan. Alam na ng NBI kung sino. Kilala na daw nila. Yung nagsubo ng tanong, di ba, tinalakay ko na rin yung unang mga video. Yung tanong ng mga vlogger ay pagsusulsul ng galit. Hindi ho trabaho ng media. Kaya alam nyo, ang pagtatanong, dapat inaaral din yan. Tandaan nyo ito sinasabi ko. Ibang magtanong ang mga lehitimong media kaysa sa mga vlogger. Kasi ang mga lehitimong media, alam nila yung kanilang pananagutan. Alam nila yung issue sa national security. Ang mga vlogger, pasintabi na baka hindi alam yon. Kaya yung kanilang mga tanong, lalong nagpapainit. Yung ba naman tanong na, ano pong inyong plano? Ngayon pong galit na ang taong bayan. Ngayon pong, gano'n ang mga, basta masyadong negative . Kumbaga sa ang description ko dyan, yung taong nagagalit, lalo pa nilang ginalit. Kumbaga sa sunog, may sunog na, nung magpunta ka ron, nandudun ka, ang ibinuhos mo gasolina, hindi tubig. Ganun po yung ginawa. Kaya tama lang yung plano at ginawa na at gagawin ng NBI, pati yung mga DDS vlogger nag-participate sa press conference na yan,
na live ay mananagot din. Papapagpaliwanagin sila. Ayan ang sinasabi natin. At tama yun. Parte ng investigation yun. Paano ba nag-umpisa? Saan nag-umpisa? Ano ba ang dahilan? Bakit umabot sa ganong galit? Bakit ganon ang sinabi? Kasi tinanong ano po ang plano ninyo, Vice President? Magulo na po dito sa ating bansa. Ganito po. Di ba sinusugan mo pa Pinainit mo pa Di ayun. Huwag kang mag-alala, sabi niya. May inutusan na ako. Ayan, yun yung detalye. Ayun po yung pattern. Yun po yung susundan ng NBI. Bakit mo tinanong ng ganon? Baka kasi scripted. Baka ho kasi planado. Yan ho, kaya nga ang investigasyon malalim Pagka kasi planado, yung press conference, pati yung itatanong ay planado o inuutos na itong tanungin mo para uminit ang sitwasyon, may pananagutan po yan. Maniwala kayo sa akin. Hindi ko kayo tinatakot. Pag napatunayan ng NBI na inutusan sila o nagpalala sila ng sitwasyon o sila'y bahagi o parte ng panggugulo at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, mananagot kayo. Kaya yung responsibility and accountability nandun na naman. Hindi ito pananakot. Ito po'y pagpapaliwanag lang sa aking opinion at aking karanasan sa tagal ko na po sa broadcast industry, ang tagal ko pong reporter, ang tagal ko pong news anchor, ang tagal ko pong nag-aanalisa at bumabantay tayo sa political issue sa ating bansa, may mga limitasyon po ang tanong. May mga limitasyon dapat ang ating galaw. Pag tayo ay naging bahagi ng pwedeng nagiging threat sa national security, nagiging banta sa buhay ng Pangulo, kasama kayo na pwedeng may pananagutan. At yun, naintindihan ko, magaling si Director Santiago dahil dati ang police, dating judge, dating prosecutor, naging judge, at ngayon NBI Director, kaya alam niya. Doon magsisimula yan. Kaya nga, nagpalabas na po ng summon. Iniimbitahan na kayo. Pag summon, obligasyon na yung umattend kayo. Kasi pag hindi kayo umattend sa imbitasyon ng NBI o kahit anong mga otoridad, ang kasunod yan, pwede kayong arestuhin pag binaliwala nyo. Kasi yung summon, parte ng due process. Parte ng proseso. Pag hindi nyo sinunod yan at binawa-aliwala, halimbawa, nagtago kayo. Dahil ayaw nyong magpaliwanag, o baka guilty kayo, baka kayo kasapakat nito mga pagbabantang ito, ay lalong lalala ang sitwasyon. Kaya again, dun sa mga DDS vlogger na nag-participate dyan, sabi niya, mga 10 hanggang 15 raw 10 to 15, yun daw pwedeng isomo nila. Ewan ko kung yung vlogger na sa Amerika, kung pauwiin, kung paano. Kasama yun dun kung di ako nagkakamali, nakita ko rin yun yung mga vlogger na involved doon sa mga pagtatanong at pagsusubo ng question kung ano man na maaaring nakasama ay magpapaliwanag na kayo. Ayan na ang batas. Yan na ang rule of law. Yan na, ipapakita na ang maaaring pananagutan kung meron man. At kung meron, mananagot talaga kayo. Pero huwag kayong mag-alala. Kung hindi kayo guilty, malinis ang inyong konsensya, kung wala kayong ginawang kasalanan, wala kayong magiging problema. Pero, hindi magiging dahilan ang denial. Hindi magiging katwiran ng wala kang alam. Ignorance of the law excuses no one. No one is above the law. Lagi natin sinasabi yan. Hindi ito pananakot. Law Enforcement Agency, ang NBI ay mga abogado. Ang NBI alam ang ginagawa. Alam nila kung sino ang mga posible na panagutin, kasapakat, kabahagi o kasama. Hindi lang ang principal ng pinanggalingan ng nakakagimbal na statement coming from Sara Duterte. Ayun po yun. Okay? So, eto na. Kaabang-abang. Paki-like nyo, share nyo ang video ito. Para makarating sa kanila. Makarating sa kinaukulan. Dahil yan po ang kaganapan.